Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media matapos nga mapanood at makita nga ni Kuting ng Norte ang kalaguyo ni Lisa Tanas na ito na nakikipag-jerjer at talagang nakapatong pa nga. Si Lisa Tanas sa kanyang kalaguyo ay talagang natameme na lamang itong si Kuting ng Norte na ito at hindi nagsalita at napalabas pa nga ang video na ito na nakikipagtsuktsakan nga itong si Lisa sa kanyang kalaguyo. Ngunit talagang silencer pala itong si Kuting ng Norte na ito dahil ipinagurger na nga itong kabit ni Lisa Tanas na talagang umiyak naman itong si Lisa dahil hindi niya akalain na kayang-kayang gawin pala ito ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang nasobrahan na nga sila sa pagkapulburon at talagang nagiging tuta at nagiging alipin na lamang sila ng mga pulburon na ito. Kaya hindi umaasenso ang bansa natin at mas lalong nalulunglong tayo sa mga kahirapan dahil kung titingnan at pag-aaralan natin matapos ngang ibenta ni Kuting ng Norte ang gold bar ng bansang Pilipinas ay isununod naman ang government property. Dito nga natin makikita bakit na ito ibebenta. Hindi naman kailangan ng bansa natin dahil wala na silang makulimbat at gusto pa nilang mangulimbat ng limpak-limpak na salapi sa bansang Pilipinas. Kaya banat ng maraming netizen na mag-resign na itong si Kuting ng Norte na ito or magkakaroon ng People's Power. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kayo di ponggol, nami kayo pa makdulon. Nami ang inyong mga itlog, bala na pulpugon, kag kusuto. Ay, nako. Ano pa? Ay, ambot. Okay. Katibi, nagmano ka magbisaya. Mag-vlog tayo dahil. Magbisaya tayo dahil. Isama na si Inday Anabel. BFF yan ni Manny. Si Inday Anabel Rama. Inday, sabihan mo nga yung BFF mo, Inday Anabel. Alam mo si Anabel, gusto ko yan si Inday Anabel. Hindi, pero seriously. Alam mo, growing up, alam mo, may isang stand-up. Mayroong bar dito sa Cerritos, California. Yung bago-bago pa lang ako, wala akong pira noon dahil pinaakyat ako sa stage ba ng friend ko, stand up comedian. Mukhang effective naman. Nag-stand up comedian ako, one time, big time. Binigyan ako ng tip. Pang-copy lang. Anyway, okay, going back. Okay, ano ingon niya? Sabi ni Manny, hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan. Then go! Ipaglaban mo, hindi mo kailangan umayon sa mga bangag. Kaso napatunayan na namin, Dudong. Wala man ikaw ginawa, nag-gobernador ng imong jowa. Nag-ayos ba ang problema, ang kinabukasan ng mga taga-Jensan? Nagsenador ka na. O buong angkan nimo. Nagdato ba ang mga tao? Kahit hindi nilang maging dato, naging komportable ba ang kanilang mga pamilya? Huwag na tayong maglokohan, magbuksing ka na lang. Or maglulo na lang. Okay? Ano pa sabi niya? Lilipas rin tayong lahat. Ito mga drama-drama niya. Isipin natin ang kinabukasan ng Pilipino. Lilipas din tayong lahat. You know, yung mga pagiging powerful, kahit anumang mga kayamanan, kahit anumang mga pasikat, Tandaan ninyo, pag wala na tayo rito sa mundong ito, you know, ang maalala ng tao yung legasiya. At yung nagawa natin sa bayan. Wala, yung mga ano na yan, yung mga pira-pira na yan, hindi na natin madala sa hukay. Ay, pahingi naman ng pira. Kami doon, kaluoy man mga palangga ko. Baka naman, pwede ka magbigay ng tagpila. Magkano gusto niyo palangga? Taga-Jensan, pila ang gusto niyo. Kay Dodong Manny, sabi niya doon, pira-pira, hindi naman madala sa hukay. Pwede pamigay mo ng pira mo ngayon. 100,000 kada ulo. Baka manalo ka niyan. Vote buying yan. Giatay. That's true. Na hindi natin madadala sa hukay yung pera. Di ba yan ang lagi kong sinasabi sa inyo? Sabi ni Margarita, 10,000 daw yan. Bot-bot ni mo, sabi ni Lynn. The problem with you, not only you, Dodong, at iba pa, pagdating lang kayo sa eleksyon, nagbigay-bigay ng pira. Pag after election, wala na. Yun ay mga pagpakitang gilas ninyo. Ang tunay na pagtulong sa Pilipino, kahit wala kang pwesto,
Ako, nagbigay-bigay man ako. Pero hindi ko naman kaya yun palangga ng consistent. Magbigay-bigay man ako pag meron ako. Hirap din ako sa buhay. Kaya pare-pareho tayo palangga. Hindi naman ako nag-boxing sa mga saging. Baka sakali pag nanalo ako sa loto, bilhin ko kayo lahat ng bahay. Kung depende kung panalunan ko yung buong GDP ng Amerika. Ilan yun? 26 trillion? Pag nagbigay sa akin or yung government, yung revenue ng buong Amerika. Magkano ba revenue ng Amerika ngayon? Tingnan natin. Pag napanalunan ko yun, bili ko yung bahay, ilipat ko na lang kayo dito. Pila man? Wala naman ha. Basta, tsaka natin i-google ko magkano ang revenue ng Amerika. Bigay ko sa inyo. Anyway. Alright. Ano pa sabi ni Dudong? Dudong? Ay, naku, butigon man si Dudong. Sinungaling kasi. Anong pinagsasabi mo? Ano sabi niya dito? Kawawa naman yung mga mahirap. Sabi niya, ito. Sabi niya, pero dapat talaga ang manatili yung legacy mo. Yung pangit, masama, magnanakaw, hindi yan makakalimutan. Di ba? Yung mga susunod na henerasyon. Hindi ko nga Dudong nakalimutan na hindi mo naman inonor si Iman, kaluoy man, pero after 18 years, saka mo siya inonor-honor, kaya magaling mo siya nag-boxing, nagsumbong pa nga sa akin yung kamag-anak niya Dapat na magpa-interview ang bata, sabi ko, wag na lang muna, kay 17 man, kaluoy man, minor de edad yun. 17 si Eman yun, di ba, binlag ko yung palangga. Kaya pumunta, ayon sa aking source, pumunta sa Jinsan, gisika-sika man ni Inday Jinky. Hindi man binigyan ng pera si Iman during that time, according to my source. Kamag-anak niyo ni Dodong Iman. Pero for sure, nagkapatawaran na kayo. Kaya nga, I was so happy nung nakita ko na nagyakap-yakap si Iman sa imo. Huwag na tayong maglokohan. Giyatay. Tayo pa ba? Hello? Ano sabi nito? Kawawa. Sabi niya, kawawa naman ang mga hirap. Lagi na lang niloloko pagdating sa eleksyon. Yun na nga, exactly my point. Bakit mo niloloko ang mga Pilipino? Sabi mo, kaya katatakbo kasi bagsak ng ekonomi. Tapos yung tinanong ka kay Marcos, number 1 ang ekonomi. Ulit-ulitin nyo dyan mga palangga. Ulit-ulitin nyo. Kayo dyan yung magaling magkulikot sa mga computer, ha? I-ano nyo yan? I-reel nyo ba? Nagluloko tayo. Huwag nyo na, huwag mo lokohin, Dodong. Alam mo kung ako sa imo, if you really want to help your kababayan. Hindi ka na kailangan magsenador kay hindi ka naman nakadungog sa mga ginabolong-bolong sa imo sa podium. Parang si Romualdez, di ba? Alright. Ay, di putar. Ano siling niya? Kailangan natin ang ating bayan. Ano pa yung sasabi nito? Wala na yan. Wala nang kwenta mga sinasabi ni Dodong. Mag-comedy na lang tayo dito. Mag-komedya. Bangag din ba di ay si Dodong? Sabi ni Palangga, ni Hernan. Umani itong mga polis. Sa kay OJC. Maglo, sabi ni Well Gaps. No, the problem is, mga kababayan, Casey, wag naman ganito. Okay? Wag na nating iboto itong mga dating politiko na wala namang ipinakita sa bayan na mabuti. Okay? At kumakampi pa ngayon sa bangag. Dudong Manny, educate kita. For sure, mapapanood mo to. Kung talagang para ka sa Pilipino, Dong. Kung para ka kaya nakaintindi man na si Dudong Manny, alam ko nag-iilonggo yan Nung nandoon ako sa chika-chika sa nag-iilonggo yan sila. Kung para agad sa mga tao, para agad sa imong mga kasimanwa, sa imong mga abyan, nga naman, i-push mo si Bangag Jr., sabi mo, BBM, baka naman pwede nating ituloy yung hearing kay Michael Ma. At ang pamilya mo, Araneta, Romualdez, sangkot man sila sa smuggling, agricultural smuggling. If you are for the people, if you are for the farmers, yan ang gawin mo. Hindi magtakbo-takbo ka, nagtakbo-takbo ako kay number 1 sa ekonomiya ng Pilipinas. Anong kadyutahan yan? Anong jutak pulbura? Magbasa ka doon. Before you open your mouth, think. Hindi ka basta-bastang nagsasalita. Ako nga minsan pag may sasabihin ako na parang hindi unsure ako, I will just talk in general. Baka
Magsabi pa dito, although minsan nagkakamali ako. Di ba? Minsan sabi ko, si Andres Bautista, ang binabanggit ko, Andres Bonifacio. May mga ganon. Pero, Dodong Manny, if you are for the people, Dodong Manny, tulungan mo si distressed mother. Walang gustong tumulong sa kanya dyan ngayon. Takot yung ibang mga abogado dyan na tulungan siya, although nasa labas siya ng bansa, dahil hawak ni Satanas. Dong, may anak ka. Pare-pareho tayong may anak. Kinidnap yan, Dong, ni Lisa Marcos. Ayan, Dong, walang ang kaso sa akin yan, Dong, eh. Libelous yan kung tutuusin. Kinidnap ni Lisa Tanas Marcos sa ginamit ang power ni Bangag. Nakaalyado mo ngayon. Ang dalawang batang minor de edad na nandyan sa Pilipinas, pinadukot ni Lisa sa Turkey. Then pupunta ka dyan, nagmakajos ka pa dyan na ganyan-ganyan pa. Katoliko din ako, well, you're born again, whatever, whoever. Ano man ang pinano mo. This is about human life. Buhay ng tao. 'Di ba? May pinakidnap sila, tapos pupunta ka. Inapoint sila na kinubli sa taong bayan na si Michael Ma. Pupunta ka, pinakawalan ang mga drogista, mga pulboronic. Yang si Napoles. Nakumita si Bangag Jr. dyan. Andyan, nasa affidavit ni Napoles. Pinakawalan. Are you really for the Filipino people? O you are for the position and for vested interest? Masarap kasi doon pag may position. Party-party, let it be, duran-duran, ganon-ganon. Headbangers, ganon-ganon kayo para kayong mga julul. Di ba? Oh my God. Kaluluoy man talaga ang mga kababayan natin. Sabi ni Ellen M., no more Birkin and Hermes for Jinky. I'll place my vote for Kiboloy if he runs. Speaking of Hermes, ayan, hindi pala naman madala ni Jinky ang mga Hermes at saka mga Birkin. Sabi mo, pag nategi kayo, baka naman pwedeng bigyan si Palangga. Criselda, gusto mo ba ng Hermes? Galing kay Inday Jenke. Hayaan mo na si Inday Jenke, yan ang kaligayahan niya, di ba? Pero you know what? Let's talk about that. Kasi asawa ng politiko yan eh. If I have that capacity, kung may ganyan akong swerte sa buhay, na nakasawa ako ng boksidor, ito kasi si Palangga, pinag-boxing ka. Mag-boxing ka noong. Mag-boxing ka. Ayaw man niya mag-boxing. Gusto niya lang lagi nakakap kay Inday Maharlika. Kaya ito na ang buhay namin. Hindi lang, wala tayong Birkin. No, but seriously speaking, how much is Birkin? Millions. Ayan, si Katibi, mayroon niyang Birkin. Day, pahiram nga ng Birkin dyan, Day. Magrampa-rampa tayo. But anyway, kung asawa ka ng politiko, you have to lead by example as a leader also. You help people. Hindi, wala nang ginawa. Nasa loob ng bahay, Birkin, inom ng kape, Versace ang baso, mag-iipit, Gucci, diba? Baka maglulo, Hermes, diba? Oh my God. And you are right, Dodong. Hindi nyo madadala sa hukay ang pira at ang Birkin. Ito kasi si Palangga, nag-comment pa dyan. Oy! Diba? Meron ba ganun, maglalakad? Do pera nyo naman yan. Wala naman kaming pakialam din sa pera ninyo. Kahit sunugin nyo yan, we don't care. Pero the problem is, still you're running for, position at hindi nagsilinanto. Nagbako-bako na yung mga istorya ni mo. Diba? Yung Birkin na yan, kahirap-hirap pala yan eh. Dapat yung mga Birkin na yan, Birkin. Binenta, ginawa niya ng pira yan, at nag-create kayo ng isang kumpanya. Let's say, isang manufacturing company to create jobs. Hindi yung naglakad-lakad doon sa kung saan-saan sa bato-bato, katulad ni Puso. Picture, Birkin. Picture, Botox. Okay lang yun. Okay lang yun. No offense sa mga Palangga ko, mga BFF ko. Okay lang yun. Normal. Ako nga, gusto ko nga dapat. Demonyo nga ako eh. Kaso lang sabi ko, hindi na. Kasi baka yung gamot, mapunta sa jotak ko, maging bangag ako. Mahirap na. What else? Nakakainis talaga ang mga litsi. Mga Palangga, anong gusto pag-usapan natin? Birkin? No, in fairness, ito lang napansin ko. Yung anak yata ni Dodong Manny, magtakbo-takbo din. Magdagan ba? May isa siyang anak, magtakbo-takbo. Nag-aaral ang mga anak mo sa Matanyag. Ano ba yun? Graduate na ba yun? Graduate na ba yun, Dodong? Dili pa na graduate? O nag-graduate?
Sorry. Alam mo yun, nag-graduate na. Wala ba talaga kayong ibang kumpanya na mapapasukan? Or you have to create your own company? Bakit? Sino yung tumakbo na anak niya? Bakit kailangan, sabi ni Rebecca Ugata, herpes Birkin, bakit kailangan talagang sa politika? Kasi maraming pira, no? Siyempre sa politika, may pira, may perks, kung ano mga perks, may kawat, kung ano-ano pang kaletsehan. Kaya lahat halos sa mga politiko ay nagpayaman. Katulad ni Kibo, nagtakbo na naman yung asawa. Katulad ni Lagdameo, andyan yung ano niya, yung kanyang kapatid, tatakbo naman dyan sa Mindanao. Nag-away-away sila dyan ng mga mandadato dahil nakialam si Lagdameo. The ultimate solution sa problema ng bayan ngayon, mga dodong, yung mga inayupak na yung mga nag-file na mga lumang mga politiko, exempted yung mga bago kasi we want new names, good names. Yung mga dati ng politiko, kung talagang totoong may pagmamahal sa bayan yan, nandyan na yan sila sa kalsada. Kasi para sabihin na si Marcos Jr. ay isang bangag at ang asawa niyang si Lisa Tanas ay isang addictus benedictus. Diba? Imagine mo, napakatapang icon ng katapangan, Cathy B, na nagsasabing si Marcos Jr. ay sumisingot ng pulboron, dumudugo ang ilong. Wala kayong ginawa. Ngayon, magtakbo-takbo kayo. Tapos pinagbibintangan tayo na nagpalabas tayo dito ng video na tayo nagpapakalat ng deepfake daw. AI, itong putang inang ito. Hindi ba deepfake yan? Tignan mo yung leog niya, parang kuro-kuro. Tapos ito inedit, pinost sa ano niya. Pinost sa kanyang ano. O ano yan? Mula sa sa guro-guro naging fetus. Anong kadyutahan yan? Pera ng bayan yan. Binabayaran niya yung editor. Hindi na nahiya itong kidnapper na yan. Tingnan mo yung liog niya. Tingnan mo yung iroy niya. Yaks, kadiri. Parang may ano yan, nana ba yan? Pinagbibintangan na si Maharlika, nagpakalat ng video daw. Sabi ng DND, sabi ng DND, PNP, NBI, pagkipag-ugnayan kami sa Amerika, kailangan si Maharlika ay kailangan yung nagpakalat ng video ay maparusahan. Anong petsa na? Anong ibig ko sabihin? Authenticated ang video natin. Takot silang mahiring dito sa Amerika. Dahil doon malalabas, maglalabasan kami ng ebidensya kung yun ba ay deepfake. Yung pinakita ko sa inyo, yun ang deepfake. They're spending people's money sa trolls at sa paggurgur, pag-apak sa pison sa guro-guro o sa butod ni Lisa Tanas. Nakita mo yung mga kuro-kuro niya dito? Ako si kuro-kuro. Very New York. Tangin ng very New York yan. Okay lang maging very kanto girl. Kesa naman yung kuro-kuro mo doon. Giatay. Naunsa mga mo? Gusto nyo? Gusto nyo mahalin ng Pilipinas? Ikaw, Dodong, lahat ng nasa slate ni Bangag, huwag nyong iboto. Lahat ng mga lumang politiko, huwag nyong iboto. Why? Ano ba tinulong sa inyo? Maliban na lang sa mga taong talagang nandyan, pero nakita nyo yung ginawa nila sa bayan at nakita nyo nakipaglaban. Lahat ng mga luma, lalo na yung mga kuting, mga NPA, rebelde, yung mga dilawan, nakatulad nila de Lima, diba, na wala namang nagawa sa inyo mga palangga kung dilawan. Ngayon, kampi-kampi na sila, Dodong, Inday. Kaluoy ka mo, yung mga palangga ko, mga dilawan, diba, tuwang-tuwa kayo kay de Lima dahil binoboljak si Bangag Jr. Ngayon, magkakampi na sila. Kaya kayo mga Dodong, mga Inday na mga dilawan, lalo na taga mga Bisaya, we have to unite. Paano mag-unite ang Pilipino? Paano wakasan yan? Get out from your house. Speak up. Tapusin nyo ang mga bangag. Imagine nyo, lumalaklak ng alak, 50,000 pesos. Isang alak ni Lisa Tanas. Si Bangag, weekend, lumilipad ng hindi nyo alam. Namamasyal. Ang pera, nagpapaaral sa mga kawatan, sa lahat, kabit, lahat. Putragis na yan. Alam mo, kausap ko yung friend ko kanina, na taga-Europe. Ano na siya gusto niya mag-retire actually sa Pilipinas. May well off.
Sabi niya, Palangga, sabi niya na gano'n, Claire, sabi niya na gano'n, alam mo ba, naisip namin, mag-asawa, ganyan-ganyan, bumalik na ng Pilipinas, kasi akala namin maging okay na. Pero mas nakakatakot ngayon, sabi niya, napanood ko yung vlog mo, sabi niya, nakakatakot pala, no, na pag umuwi pa naman yung mga bata, yung mga anak ko, pag namamasyal sila sa mga bar, yung in-spike yung mga drinks, di ba, para pag nakawan, sabi niya nakakatakot, kaya sabi ganon, nagbago yung ano niya, sabi niya, we change our minds na magstay na lang sa Europe hanggang walang, parang sabi niya nga, mawawala ng pag-asa ng Pilipinas, sabi niya, parang swerte na lang tayo kasi nandito tayo. That's true. Ang masaya lang sa Pilipinas, ang mga bangag, ang may mga negosyo na kasabwat ang gobyerno. But in fairness, dun sa mga nagsisikap talaga na may business kayo, you're good. Okay? Pero kayo pinahirapan din ng bayan. Yung mga middle class, di ba? Hirap na hirap kayo sa buhay ninyo. Lalo na ang mga purdoy katulad ko. Di ba? So tapos ngayon, huwag niyong ibotohin si Lulong Manny, kaluoy man. O sabi ko nga, huwag na muna tayo mag-eleksyon. No to Amy Marcos, sabi ni Palangga. That's true. O isa pa yan, manggagamit. O, kunyari, mag-i-independent, pero sikreto ang bunal ni Amy Marcos, pero sinusuportahan siya ng kapatid niya at hindi niya kailanman aawayin daw yung kapatid niya. Imagine mo, yung loyalty ng mga yan, katulad ni Amy Marcos, it's not for the people, it's not for the Ilocanos, it's for themselves or their family. Kasi, kung mahal mo ang bayan, sabi ko nga, in the first place, kung mahal nila ang bayan, yung kapatid niyang adik, hindi na dapat tumakbo yan. Yung kapatid niyang si Bangag, hindi dapat naging presidente kung hindi nabudol si Inday Sara. Kaya Inday Sara, sinabi mo naman yan, never again. Ang dapat unahin nyo, lumabas kayo sa kalsada dyan at magdakdak. Hindi yung magdakdak kayo kasi pinipigil kayo ng mga bangag. Naunsaman mo. Ano, kay Dodong, magpakpak na tayo. Dodong Manny, boxing. Kaya kayo lang, mga kanabukasan nyo, napunta sa, boxing. Kasi di nyo well, I'm so sorry mga Palangga. I know na, yung ating mga kababayan talaga, ang hilig nyo kasi sa mga artista. Sino pa ang artista? Mag-comment kayo. Sino pang artista ang gusto ninyo? Si Ipi? Ipi. Ano naman si Ipi? Ano ba ginawa ni Ipi? Mga artista ngayon, magpatatakbo ng politiko. Pag wala ng karir, papapunta sa politika. Iba, mga buloktor yan naman. Mga bugo. Sino pang tatakbo? Sabi ni Winsam, vote Pacquiao para sa Inodoro. Actually, mga kababayan, wala na dapat na iboto. Kaya dapat i-abolish talaga yan. Okay? Ayaw ko kay Ipi, gusto kay Doc Willie. If we will go by then Scorpion, wala ka na Dodong. Alright. Never again to Marcos. Sabi ni Vic Rodriguez. Nag-file na ba si Attorney Vic Rodriguez? Maybe tomorrow. Parang hindi pa siya nag-file, Ayun, bagong mukha yan. Yan, okay, sabi ni Champ. Bagong mukha, Rebecca, Silito Lapid. Silito Lapid, Ganon Silito Lapid. Hindi ka nagsasalita. Yan, Pipi ba yan Silito Lapid? Uy, Lito. Pipi ka ba dyan sa Senado? O dito naman narinig ang tingog mo. Ni isang bulong, wala ako narinig. Nakaupo ka lang doon, Dodong. Ano ba ginawa ni Lito sa Senado? Ni isa, wala ako narinig doon, Sino ba girlfriend yan? Sino sabi, may girlfriend daw? Si Atty. Glenn, hindi ka tatakbo si Atty. Glenn Palangga, Kaya mo, ako na lang tatakbo para sa kanya. Mga palangging. Ano saman ka? Sino pang mga tatakbo dyan? Si Pangulong Duterte, tatakbo. Kumusta naman ang mga Nograles? Di ba? Mayor and Vice Mayor yata si Pangulong Duterte. Baka may changes pa yan. Alam mo na si Pangulong Duterte, dami ding hanas yun Pangulong Duterte, alam mo naman, last minute may mga eksena yan We'll see kung anong mangyayari. Okay, tingnan natin. Ano ba Okay, baka bukas mag-ano kami ni Inday Kat TV. Busy yata si Palangga nag garage sale si Inray.
Oo, dapat mag-garage sale. Mag-garage sale, mag-ano tayo, mag-live selling tayo in Dai TV. Ibenta mo na yung mga Hermes mo yun, dahil hindi man madala sa hukay. Sabi ni Dodong Manny, hindi man niya madala sa hukay. But you know what? Let's talk about life a little bit, darling. Okay, paulit-ulit na itong live. Tignan natin. Oh, okay. So may magandang balita. Okay. Ngayon, mga palangga, and like Kati B, alam si Kati B, ano yan, talagang nakikita ko yung previous Facebook niya, previous mga post niya, talagang matulungin. We talk about helping you guys kung ano man ang pwede. Kaya sabi ko, ngayon dahil Inday Kati, ngayon narinig mo ako, ibenta na mga Hermes yan, Day. Hindi man madalas sa ukay. Ako nga, ang bit-bit ko lang na mga bag, yung mga mura-mura lang, pero it matches with my alindog. Na-enjoy mo na yan, Day, lahat ng mga yan. Let's do charity. I know you're doing ever since. Di ba? Di mo, sabay ka na yung Day Jinky, baka mahalin ka pa ng bayan. Itapo na yung mga Hermes na yan, Day. Ibenta na yan doon, Day, para maging pira. Di ba? Baste, Marcoleta, Attorney Vic, Attorney Harry Roque, sabi ni BC, si Attorney Harry Roque, ambot lang kung mag-file yan ng parang hindi naman kasi si Attorney Harry mukhang nasa bakasyon grande. Mukhang nasa bakasyon grande si Attorney Harry, no? Kasi alam mo naman yung mga Huwad Committee, gusto talaga siyang illegal na na ikulong mga nayupak na yan. See that? Yan mga yan. Mga kongresista, ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para ikulong, i-contempt ang gusto nilang ikulong. Tayo magkulong sa kanila. Tayo ang mag-ano sa kanila, mga yawa sila. Ano ba? Ay, ka lang, si these nuts, hurot na iyang kwarta mo, kinahanglan magpa-refill, sabi ni sabi ni Zorro, kinain na ng sistema si Pacquiao, kain ng suka. Exactly, huwag yung kainin ng suka nyo. Kadiri man yun. Ginamit lang daw si Diwata. Uy, naunsa man. Sabi ni, tika lang mo, may pinadala si Dodong Manny dito eh. Sabi ni RC, solid Manny Pacquiao. Nga namang solid ka. Okay lang, solid ka ng boxing. Nga, solid ka. Kahit niloloko ka ni Dodong Manny, well, opinion mo yan palangga. Good luck. At hindi na manalo si Dodong Manny, lagay sa inodoro. Mag-preach na lang siya kasi pastor siya. Sabi ni Kai. Okay. Boro dati. Sabi ni Dens, if you will go by political which way post, yung manga ay gumamit ng kalburo dati. Ganun ba? Mayroon mabago si political? Attorney Hin na nag-file kanina LDP hindi taga-Negros, sabi ni Larnia. Hindi ko pa alam yung palangga. Let's talk about that later. Alright? Solid siya dahil hindi gas. Solid dahil hindi gas. Okay. Sinamani puro Tama ang isang tulfo, Tama na ang isang tulfo sa Senado, sabi ni Gardenia. Ayun, tanda yung mga tulfo na yan. You're right. Di ba sila Erwin? Dati, Duterte. Ngayon, kiss-ass na kay Tambaluslos. Uy, mga tulfo. Hindi naman kayo matapang eh. Ang yabang